namin ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Yan. Sabihin mo na kung ano tunay na problema. Sabihin mo na, baka ng iyong kapatid. Tapos na ang Sa usapan. totoo Mamahalin ka na lang, ng buong bayan. mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Gawain ang sabihin mo Noon, na. Ate, ang dahil kapatid may mo. tatay pa Mapapatawad ka kami, na namin. Ate, hindi sabihin mo ko na. pa Baka siya ng kapatid mo. responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko Sabihin mo na, na, diretsuhin mo na. na Baka ng kapatid nagdadrag mo. siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Sabihin mo na. Hindi na pa dapat mapati. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Ayan, nagsalita na si Madam Amy Marcos. Huwag mong gawing tanga ang bayan. Ayan. Na nanggagaling po ito sa kapatid ni BBM, President ng Pilipinas. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Yan ang aming nais marinig. Yan! Lulong sa droga! Yan! Natanggap ka na namin, Jaime Marcos! Okay ka na! Silang mag-asawa. Yes! Yan ang dapat mong sinabi na dati pa. Magkakantay pa hanggang ngayon. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang Yan, sa may salamat naman. nagsumbong na Sabi ka naman na ng sa totoo. akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Yan na. Hindi lang marijuana. Sabihin mo na yung cookie. Sabihin mo na Hapon cookie. sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Yan! Kasama ng asawa at barkada. Yan! Ang dapat na sinabi mo na dati ng pa. ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Yan! Ang dapat Inayos ko sila dahil gusto niyang Dapat na ituwid ang sinabi dati buhay pa. niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Yes! Kasama siya sa listahan ng mga celebrities.
mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Yan na, Pidea Nix. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi ko ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Oh my God. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi nila? AI yan.
ano, sasakain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldi ko. Ngayong kahapon, 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Kumusta naman si tatay ko? Sa iyong ano karon? Nasa message for the Philippine military and for the Philippine National Police. Save the Republic of the Philippines. Maawa raw kayo sa bayan natin. Yes. Yun lang po. Yes, true. Ang daming tao sa Luneta Park ng mga sumasali sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ayan guys. Pinagayway nila ang bandera ng Iglesia. Sana bumaba na siya kung may kauwaw pa siya sa iyang kaugalingon. Taong bayan ang nag luklok sa kanya sa kapangyarihan para sa bansang Pilipinas. So may karapatan din ang taong bayan magpaalis sa kanya dahil wala naman siyang ginawang maganda. Tignan niyo guys, ang problema talaga ay nakakapayat. Ayan. Yan, flat tire na yung mga polis. Hindi kayang bayaran ito. Yan, si Senator Amy na nawagan sa kanyang kapatid. Ayan, 3 years legacy of BBM. Yan ang nakita ko sa Facebook. Ayan, siya ang saksi. Saldi ko. At yan, wag mong gawing tanga ang bayan. Nako, need na magpa-drug test ng airports. Ayan, si Auntie Claire. Spotted si Auntie, pasnak pa. Ayan ang iglesia. Tuloy kabayan kayo. Ayan, ang dami-daming sumali sa rally. Ayan, dami pulis. Ang ganda na ginawa nila. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Rose Farm Bell.